Good morning everyone! Kumusta po kayo? Paki-share nyo lamang po itong video po natin. Happy birthday po sa mga may kaarawan sa araw na ito. Sa ngalan po ng Church of Praise at Pines, Brother Gilbert Abella po, mga kapatid. It's another brand new day. Ano po, the Lord that has given to us. And yes, it's another brand new opportunity that God has given to us today, mga kapatid, that we will serve Him this entire day, mga kapatid. So, salamat po. At itutuloy nating pag-usapan yung pinag-usapan natin kahapon na may pamagat na paano daw ba magkakaroon ng katiyakan ano po ang ating kaligtasan. O, yun po yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Nawa ay nakapanood po kayo kahapon yung ating pinag-usapan kahapon. At naging klaro po sa bawat isa po sa atin yung ating tinalakay kahapon, mga kapatid. Ang dami pong mga komento and na-appreciate ko po yun, yung mga comment nyo po. At salamat po sa mga comment nyo. Sa mga dagdag, may mga Bible verse po na kinoment and binasa po natin yon, and I really appreciate it, mga kapatid ko. Salamat po sa inyong laging pag-antabay and today, ito po yung ating part 2. This would be the part 2 of our lessons yesterday, and yung entitled, paano daw ba magkakaroon at paano daw po yung katiyakan ng kaligtasan. Ayan, mga kapatid. Yan po yung ating pag-uusapan. Happy birthday po sa may kaarawan po ngayon at happy wedding anniversary sa mga nagdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversary sa araw na ito. Sige, paki-share nyo lamang po itong video natin. At binabati natin lahat ang mga laging mga nakakasama po natin. Ano po ang mga kapatiran natin Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kapatiran natin sa abroad, diyan po sa Hong Kong, diyan po sa Singapore, sa Thailand, Malaysia, Myanmar, may mga kakilala tayo diyan. And God bless po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At of course, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa KSA, marami po tayong mga kapatid din dyan. Mga OFW, salamat sa inyong pagsama. Sa New Zealand, sa London, dyan po sa US, marami tayong mga kapatiran dyan. Good morning everyone. And good afternoon or good evening sa inyo. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sa Canada, sa Hawaii, dyan po sa Italy, sa Roma, dyan po sa Greece, may mga kasama po tayo dyan na na laging nakaantabay sa atin. Okay? So God bless po at tuloy nating pag-usapan po ito at ano po ba ang part 2 po sa tanong po na pinag-usapan natin kahapon na may pamagat na paano daw ba malalaman at magkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan. Tayo po muna ay manalangin na maraming Diyos, salamat po sa oras na ito na ikaw po ang siyang gumising sa mga katawang lupa namin upang patuloy na maglingkod, Panginoon, sa iyo. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri. Once again, Lord, we ask your wisdom and understanding, Father God, na maintindihan namin ang mga pag-uusapan namin sa umagang ito. At ikaw po nawa ang siyang gumabay sa amin at ikaw lamang po ang mabigyan po ng kapurihan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming panalangin, kalaking pampapuri at pasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Pag-usapan po natin po ito tungkol po sa paano daw ba magkakaroon po ng katiyakan sa kaligtasan. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Hindi natin maisasabuhay ang ating mga buhay Kristiyano kung sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay patuloy tayong nag-aalinlangan. Yan, tinalakay natin yung kahapon. Nag-aalinlangan at nag-aalala kung tayo nga ba ay totoong ligtas. Iyan ang dahilan kung bakit napakalinaw na inihayag sa Biblia ang plano ng kaligtasan. Doon po sa Juan 3:16, alam natin yan eh. So, na tayo po dapat ay manampalataya, tanggapin si Jesucristo. Sabi ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So maliwanag po yung Juan 3:16 na yan. At ganun din sa Gawa 16:31. Ano pong sinasabi po ng Gawa 16:31, mga kapatid? Sabi ng Biblia, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito naman po doon po sa bilangguan sa Pilipos, no, 'di ba, yung jail, no. So, maliwanag yung sinasabi dito na binibigyan din ng mga talatang ito that we should receive Jesus Christ as our Lord and Savior. And if we really want to be saved, and if we really want to save, then you have to submit and you have to receive. No, you have to submit yourself to Jesus, and you have to receive, and you need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Because again, according from the book of Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan po sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa, kundi sa pangalan lamang ni Hesukristo. 'Di ba? Sabi po ng 4:12 ng aklat ng mga Gawa. Kung mabalikan natin, sabi dito, no, Gawa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang. Wala nang ibang pangalan. Hindi mo na pwedeng dugtungan ng ibang pangalan pa. Pangalan lamang niya, mga kapatid. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Meron ka pa bang hinahanap at iniisip o naiisip na pangalan ng tao para maligtas ka? Sabi ng Biblia, kay Hesukristo lang. Walang ibang pangalan sa sinong ng langit kundi kay Kristo lang. Sa ating Panginoong Hesukristo lang. Kaya maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya nga, ikaw ba ay naniniwala na si Jesus ay ang tagapagligtas at namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan? Sabi po ng Roma 5:8, na nung tayo mga makasalanan pa, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung si Jesucristo ay napako sa krus, mga kapatid, para iparamdam niya sa atin ang ating pagmamahal. So maliwanag ang tinuturo sa bawat isa na ang kaligtasan ay na kay Kristo. Pinaramdam niya yan dinemonstrate niya yan, di ba? Sabi ng Biblia 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So maliwanag yan. Kaya nga, mga kapatid, doon po sa 2 Korinto 5:21, 2 Korinto 5:21 ang wika, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, sino po ang tinutukoy? Walang iba kundi si Kristo. Para daw po tayo po'y mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kailangan po si Kristo ang maging tanggapin mo, maging pangunahin sa buhay mo. Siya po dapat, He must be the main character of your life. Hindi ikaw, hindi tayo. Kasi we cannot save ourselves. Hindi natin maliligtas ang ating sarili by our own, no. Kaya nabasa natin kahapon yung komento po doon sa Efeso 2:8 hanggang 9. Hindi sa mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan po ng biyaya. Yun po ang naging dahilan sa ating kaligtasan. Yun po yung pangunahin. At ang laman po ng biyayang iyan, walang iba kundi si Kristo. Walang iba kundi si Kristo. And you have to receive that grace na yan through Jesus Christ. And because kapag once we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, He must be the main character of our life. Siya dapat ang maging main character na, hindi na ikaw. Dahil ang pinag-uusapan natin, it's all about doon sa salvation. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Di ba? No one come to the Father except through me. Maliwanag yung tinuturo doon po sa Juan 14:6, mga kapatid. Kaya dito maliwanag na sinasabi na si Jesucristo, bagaman hindi na nagkasala, sabi dito, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya
at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Pag sinabi nating makipag-isa tayo sa Kanya, ibig sabihin, yung buhay natin, ilapit natin kay Kristo at makipag-isa tayo sa Kanya. At para nang sa ganon, hindi na yung ating sarili ang makita, kundi ang makikita na ng Diyos, yung Kanyang bugtong na anak sa buhay natin na tayo'y nakipag-isa sa anak. Kaya sabi niya, "Now I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Sa pamamagitan, through Jesus Christ. Kaya nga yung tanong ng kapatid, paano daw ba malalaman at magkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan? Ang tanong, tinanggap mo ba talaga si Kristo bilang sariling tagapagligtas? Ikaw ba talaga ay nabautismuhan? If yes, then magpatuloy ka sa paglilingkod. You have to continue. You have to continue serving the Lord. You have to continue maglingkod sa Panginoon. You have to continue to what? To do good works. Magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Makita ang Panginoon sa buhay natin. We should imitate Christ. Kaya sabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. So maliwanag ang tinuturo sa atin, mga magulang at mga kapatid. Kaya nga, ikaw ba ay tunay na nagsisisi sa iyong mga kasalanan? At tunay ba na ikaw sumasampalataya sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan? Yan po yung mga kinukonsider na tanong. Ikaw ba talaga ay nagsisi ka ba talaga? Ikaw ba talaga ay nagpahayag ba talaga ng iyong kasalanan? Ikaw ba talaga ay namumuhay na sa kabanalan? Ikaw ba talaga ay nanampalataya kay Kristo? Kasi ang tao po na nag-aalinlangan sa kanyang kaligtasan, posibleng hindi talaga siya na buong puso na nagsisisi. Ang taong nag-aalinlangan sa kanyang kaligtasan, sigurado po na hindi hindi siya nagpahayag ng kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Yung bang parang nasabi lang na nanampalataya siya, nasabi lang na tinanggap si Kristo, nasabi lang na nabautismuhan, just to what? Just to please his or her family, or yung kanyang asawa, o kanyang kapatid, or kaibigan, para lang ma-please kita. Sige nga, magpapabautismo na ako. Pero sa totoo, deep in her, in her side, in her heart, sa kanyang buhay, o in his heart, in her life, hindi naman niya talaga tinanggap ang Panginoon. So yun po, kaya yun po yung mga taong na nag-aalinlangan. Kasi kung talagang buong puso mong tinanggap si Kristo at nagpatuloy ka sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Kanya, hindi ka dapat mag-alinlangan. Hindi ka dapat maging hesitant. Hindi ka na dapat na lilito pa. Kasi tinanggap mo talaga ng buong puso ang Panginoon. Kaya nga, kung ang kasagutan mo ay oo, ikaw ay ligtas na. Tinanggap mo na yon. Nabautismohan ka, ligtas ka. Mga kapatid ko, wag mo nang pag-alinlanganan yon. Klarong-klaro ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya ibig sabihin ng kaligtasan ay pagtitiwala sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Ipagtiwala mo yun. Binasa natin kahapon yung salitang pag-aalinlangan. Yung pag-aalinlangan, yung sinisiklot-siklot, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Kasi tinatangay ka nag-aalinlangan Hindi katulad po na yung firm ka, yung naninindigan ka, yung talagang yung paninindigan mo, ito talaga, naniniwala ako, ligtas ako dahil tinanggap ko si Kristo, ligtas ako dahil nabautismo na ako, ligtas ako dahil tama yung aral na tinanggap ko, ligtas ako dahil ako'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. So yun mga kapatid, kaya nga ang kaligtasan ay pagtitiwala sa kabila ng mga pag-aalinlangan. So sa pamamagitan ng pagtanggap ng buong puso sa salita ng Diyos, maaari kang magtiwala sa kabila ng iyong mga pag-aalinlangan, sa katotohanan ng iyong walang hanggang kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po ang pagtitiwala. Mahalaga po ang pananampalataya. 'Di ba? Sa panahon po ni Tomas, 'di ba? Nag-alinlangan din si Tomas 'Di ba? Na totoo ba tong aking pinaniniwalaan? 'Di ba? Doon po sa Juan 14. Maliwanag 'Di ba? Sa Juan 14. Tingnan niyo mga kapatid. Sa Luke 14, o sa John chapter 14. Tingnan natin. Mga kapatid, basahin lang po natin. Nangyari po ito kay Tomas Sabi nga po dito,
Okay, tingnan po natin. Okay. Sabi ng Biblia ay ganito. No, at alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Di ba? Paano naming malalaman ang daan? Nung panahon na ito, hindi ba, hindi pa namatay si Jesus, hindi pa nabuhay na maguli. Dito po, nag-aalinlangan na si Tomas eh. No? Sabi niya dito, hindi namin alam eh. Sabi niya, paano makarating doon? Kaya sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. No? Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Yan mga kapatid. Ngayon, dumating po yung pagkakataon na si Jesucristo po ay pinahirapan, pinatay, nilibing, at pagkatapos ng 3 araw nabuhay na maguli. Si Jesucristo, siya po'y nabuhay na maguli, anong nangyari po? Nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesucristo, si Tomas, sabi nga ng ila, kasi absent si Tomas late siyang dumating Hindi po yun hindi po yun ang issue doon Hindi po yung absent or late po siyang dumating. Ang issue po doon, si Tomas po ay talagang nag-alinlangan siya. Dahil nung dito pa lang sa Juan 14, nag-aalinlangan na siya Kaya nga doubting Thomas ang tawag sa kanya Di ba? Kaya nga doubting Thomas ang bansag sa kanya Pero nung time na yun, kaya sabi nung Panginoong Hesukristo sige, Tomas, eto, ipasok mo sa aking palad, may butas, yung kanyang tagiliran, ipasok mo ang iyong daliri. Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng ibang mga nanampalataya na hindi naniniwala na si Jesucristo'y Diyos na nagkatawang tao. Nagulat lang daw si Tomas. Kasi nga late absent si Tomas hindi po ganun. Walang sinasabing ganun ang Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, nung naidaiti, naipasok po ni Tomas yung kanyang daliri sa tagiliran ni Jesus, nakita ni Tomas na totoo po at hindi dapat na mag-alinlangan si Tomas. Kaya sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. See, mga kapatid, so maliwanag po yun. Kaya nga sabi nga natin, ang mga nag-aalinlangan, ito po yung mga ito po yung mga hindi aktibo sabi ng mga pag-aaral, marahil itong si Tomas, medyo hindi siya aktibo sa pagsunod kay Kristo kaya nga yung pag-aalinlangan na nandoon yung bang, teka, ako ba ay mangingisda na lang ba ako? Magtatrabaho na lang ako, susunod sa kanya. Di ba? Pero yung iba, sila Mateo, at iba pa, sila Apostol Pedro, at iba pang mga alagad, talagang sunod-sunod sila. Talagang kahit saan magpunta. Sabi ng mga komentarista, kung bakit itong Tomas ay doubting Thomas siya. Dahil marahil hindi siya active may panahon na sumasama siya, may panahon di siya sumasama. Nung panahon na ito, nung dumating si Tomas, marahil, mga kapatid, na-late siya. Totoo sabi nga kasi kararating lang ni Tomas sabi ng Panginoon ni Tomas, di siya makapaniwala. Siguro nagulat. Totoo ba to na nandito siya? Di ba namatay na siya makalipas ang 3 araw, di ba? Patay siya. Nailibing na nga Ngayon nandito siya. Sabi ni Jesus, Tomas, ito ang aking kamay, ito yung tagiliran. Pinaparaphrase lang natin. Idaiti mo, ipasok mo yung iyong daliri. Nung naipasok ni Tomas, ano nangyari? Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid. So, yung pag-aalinlangan na yun, nawala na yung pag-aalinlangan na yun dahil napatunayan niya talaga sa kanyang sarili dahil yung kanyang sinampalatayanan, yung kanyang sinusunod, yung kanyang tinanggap ay totoo. Kaya nga, sabi natin, kahapon pa, ang mga taong nag-aalinlangan, ito yung mga taong mga inactive. Ito po yung mga taong hindi aktibo sa gawain. Sabi natin, marahil si Tomas, hindi siya aktibo Di ba? Siguro may mga panahon na sasama siya sa mga alagad, o may mga panahon po na hindi siya sasama. Pero kung i-consider siyang alagad ng Panginoong Hesukristo, kung i-consider siyang isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yun nga lang, sabi nga natin, doubting Thomas. Bakit po siya ba doubting Thomas? Bakit ba siyang, ang pamagat ng pangalan niya mapag-alinlangang Tomas? Ano po ang sinasabi po? Marahil,
Hindi nga siya active eh. Kaya nga ang tao pong nag-aalinlangan sa kanyang kaligtasan, yung mga taong hindi aktibo. Kung aktibo ka sa gawain sa Panginoon, dumadalo ka every Sunday, dumadalo ka sa mga fellowship, sa mga prayer meetings, hindi mo dapat pag-alinlanganan dahil tapat ang nangako sa atin, mga kapatid. Okay, kaya nga maliwanag ang sinasabi po, kung ang kasagutan mo ay oo, ikaw ay ligtas na. Ang ibig sabihin, tiyak na ang iyong kaligtasan. Pagtitiwala, sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Sinabi mismo ito ni Jesus sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Doon po sa Juan 10:28 hanggang 29. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoong Jesus, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng aking Ama, siya ay higit na dakila sa lahat. Kaya nga walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Doon po sa New Living Translation ng John chapter 10 verse 28 hanggang verse 29. Ito ay nagbibigay ng diin na walang hanggan. Walang sino man, kahit na ang inyong sarili ang makakakuha o makakapag-alis sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, siya po ang talagang dapat maging main character ng buhay natin because He is definitely our Savior. He is definitely our Savior. Wala nang iba. Wala nang iba. Walang ibang pangalan. No other names but the name of Jesus. No other names but the name of Jesus. Kaya nga, walang ibang pangalan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya po ang kaligtasan na ating dapat na matanggap. Kung nag-aalinlangan ng sino man, sabi natin kahapon, di ba, at uulitin natin, baka po yung mga tao po na hindi aktibo. Kayo po, baka hindi po kayo aktibo sa gawain, baka nag-aalinlangan kayo sa kaligtasan ninyo. Kung aktibo kayo sa gawain, sa Panginoon, naglilingkod po tayo, hindi mo dapat pag-alinlanganan yun. Isaisip natin ang mga talatang ito, mga kapatid ko. Doon po sa awit 119 verse 11. Anong sabi ng awit 119 verse 11? Ang banal mong kautusay sa puso ko, di ba? Sa puso ko iniingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. We have to keep the word of God. We have to keep the law. We have to keep the scripture in our hearts. Ibig sabihin, nag-aaral tayo, isinasa puso at most importantly, isinasa pamuhay natin. Let us always put it into practice. Whatever the things that we receive coming from the Lord, which yung salita ng Panginoon, isa puso at higit sa lahat, isa pamuhay natin. So kasama na rito kasama na rito ang pag-aalinlangan. Kung ikaw po'y nag-aalinlangan, magtiwala sa Panginoon para mawala ang alinlangan. Ganoon naman ang taong nag-aalinlangan kulang sa pag-aaral. Ang taong nag-aalinlangan kulang sa pag-aaral. Kulang saan? Kulang sa pagsusuri. Ganoon naman kahit naman saan, di ba? Alam mo, nabanggit natin kamon yung sagot mo. Hindi ka sigurado sa sagot mo. Nag-aalinlangan ka kung yun ang isasagot mo. Kasi hindi mo na pag-aralan. Yung tanong hindi mo na pag-aralan. Talagang kung hindi ka pa nag-aral, kung hindi ka nag-review. Halimbawa, talagang hindi ka nag-review, tapos umupo ka doon sa upuan, binigay sa iyo yung test paper. Wala talaga, hindi ka talaga nag-aral lahat po yun, sigurado, pag-aalinlanganan mo, A, B, C, D. Ano ba yung A bang sagot? Nag-aalinlangan ka. Hindi ka sigurado Walang kasiguraduhan B ba ang sagot? Hindi ka sigurado. Kasi nga, hindi ka nag-aral Hanggang sa lahat yun. Hindi ka, wala. Ngayon, yung kung ang tanong ay pasado ka ba o hindi, alinlangan ka pa rin. Di ba? Mas lamang na yung iisipin mo, yung bagsak ka. Kasi nga, hindi ka nag-aral Yung mga sagot mo, puro pa-chamba-chamba Di ba? Ganun yung mga sagot mo, kundi parang suntok sa ban titingin ka na lang sa kisame. Tama ba ito? Hula-hula na lang Mahirap po yun. Mahirap po. Mas maganda kung sigurado ka sa sagot mo. At para masigurado yung sagot mo na tama yan, ay kailangan mag-aral. Kailangan magsuri. And same thing with the topic that we have right now. Para masigurado mo ang katiyakan ng iyong kaligtasan,
You have to analyze, you have to study, you have to read the Bible. And you have to attend and you have to serve the Lord. Ay, ganun po yun. Hindi po para suntok lang sa buwan. Hey, ganito. Hindi, ganito naman. Umatin naman ako ng last month eh. Umatin naman ako ng last year eh. Ganito, umatin naman ako ng ganito eh. Nagbasa naman ako nung nakaraang linggo eh. Nagbasa naman ako ng ganun eh. Nakikinig naman ako eh. Nanonood naman ako sa Facebook. Nanonood naman ako sa YouTube. Eh, hindi po ganun. Mga kapatid, suntok sa buwan yan. Yung bang parang patsamba-tsamba na lang. Basta nakapakinig ka, yung ganda ng mensahe, ganito, ganito. Natouch ako sa ganitong mensahe. Tandaan natin, ang kaligtasan hindi lamang po sa kung ano yung emosyon natin, kundi dapat dito. Mag-aaral tayo, pag-iisipan mo. Pag-aaralan mo talaga. Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas, nabautismuhan tayo. Hindi po natatapos po doon. Hindi sinabi ng Biblia, tapos na, okay ka na, ligtas ka na, okay, wala ka nang gagawin na iba. Hindi, wala pong ganun. Kundi sabi ng Biblia, magpatuloy kayo. You must work out your own salvation. Magpatuloy. Magpatuloy kayo sa gawain, sa kabanalan. Di ba? So, yun po. Kaya nga sabi po ng Epeso, balikan lang po natin tong Epeso. Epeso 2, maliwanag naman ito mga kapatid. Epeso 2, 8 hanggang 10. Sabi ng talata ay ganito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya sabi niya, tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. At sabi dito, at itinilaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. So yun italaga na natin. Kung tayo po ay nakay Kristo at si Kristo ay nasa atin, pag sinabi natin italaga, talagang, kumbaga, ibigay mo na, kapatid. Kumbaga, all out na to. Talagang iko-commit ko na talaga ito Iko-commit ko na talaga ito. It's all about commitment. Iko-commit ko na to. Lord, itatalaga ko na talaga sa iyo ang buhay ko. Iko-commit ko na talaga, Panginoon, ang buhay ko. Gumawa ng mabuti, maglingkod sa Panginoon dahil hindi naman tayo naligtas sa pamamagitan ng mga gawa natin. Ito po ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya mga kapatid, napakamalinaw po na ang pinag-usapan natin. Kung tayo po ay nag-aalinlangan, we have to what? We have to receive and we have to accept Jesus Christ. And we have to be active. We have to be active in serving the Lord. Maging aktibo tayo sa gawain para sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa halip na mabuhay sa pag-aalinlangan, maaari tayong mamuhay ng may pagtitiwala. Maaari nating panghawakan ang mga salita ni Jesus na nagsasabing ang ating kaligtasan ay hindi na malalagay sa alanganin. Hindi na malalagay ang kaligtasan natin sa alanganin. Kasi tinanggap mo siya, nagsisi ka ng buong puso mo talaga, walang halong pagkukunwari, walang halong keme-keme lang, walang halong pagpapaimbabaw, walang halong pagpapakitang tao, kundi buong puso mo talaga na pinagsisihan ng iyong kasalanan, buong puso mo talaga na tinanggap si Jesucristo, buong puso mo talaga na talagang pinahayag ang mga kasalanan mo sa Panginoon, at buong puso ka talaga na naglilingkod sa Panginoon. Then, ang sabi nga po dito, tiyak ang iyong kaligtasan. Hindi na malalagay sa alanganin ang kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, ang katiyakan ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ng Judas, binasa natin kahapon, ito naman 24 hanggang 25, ang Diyos ay makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakatisod at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos at tagapagligtas sa makatuwid ng ating tagapagligtas sa makatuwid ang ating sa makanya nawa ang kapurihan, kadakilaan at ang kapangyarihan at kapamahalan mula ngayon at magpakailan pa man. Siya nawa, sabi nga. Amen. So yun mga kapatid. Kaya ang kaligtasan ay tiyakin natin sa pamamagitan ni Kristo.
Wag po natin po na ang kaligtasan lang ay parang ginagawa lang po natin parang ang paglingkod sa Panginoon, parang laro. Yung parang pag wala ka lang magawa, 'di ba? Pag wala ka lang magawa, nandyan ka. Pero pag may mga ginagawa ka, mas inuuna mo yung gawain ng sanlibutan or yung gawain mo kaysa sa gawain ng Diyos. Kapag ganun po lagi ang ating ginagawa, sigurado po darating ang panahon, magkakaroon ka ng alinlangan sa iyong kaligtasan. Maging aktibo tayo, kapatid. Kung miyembro ka sa local church na yung kinabibilangan, maging aktibo ka dyan. Maging aktibo. Ngayon, kung ikaw po ay nagsusuri, magbasa, ang kaligtasan ay na kay Kristo. Wala sa sino mang tao. No other name but the name of Jesus. He is our Savior, definitely. Siya po ang ating Savior. Siya po yung ating kaligtasan. Siya po ang ating tagapagligtas. Okay? So, mga kapatid, nawa ay malinaw po yan sa inyo. At nawa ay doon sa kapatid na nagtanong, kung kayo po'y nag-aalinlangan, simple lang ang solusyon dyan. Maging aktibo ka, magsuri, magbasa, at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kung ikaw po'y nag-aalinlangan. Dahil ang pag-aalinlangan, wala pong magandang naidudulot dyan sa atin. Sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa eskwela, sa pamilya, sa relasyon, sa ministeryo, sa paglilingkod sa Panginoon. Siguraduhin natin, tiyakin natin talaga. 100%. Manindigan ka. Sabi ko kahapon, kung ikaw po, yung sinasamahan mo ay medyo ganito ang kanilang paniwala, ganito ang kanilang paniniwala, ganito ang kanilang, mga kapatid, yan, pag-alinlanganan mo yan. Baka daling ka niyan sa mali. Baka daling ka niyan sa kapahamakan. Mas maganda yung tiyak. Ang tiyak po ay yung hindi na nag-aalinlangan. 100%. Tiyak ako. Lord, salamat. Tiyak ako. Magpapatuloy ako, maglilingkod ako. Kung kukunin ako ng Diyos, kung ngayong araw na ito or kung kailanman, Lord, salamat. Dahil tiyak ang kaligtasan ko na ikaw ang may hawak ng aking buhay. Bakit ko nasabi? Dahil tinanggap ko siya, nabautismuhan ako, at ngayon nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga hindi tiyak, yung mga hindi tiyak sa kanilang buhay, kaligtasan, ay yung mga hindi aktibo, yung mga hindi pa tinanggap si Kristo, yung hindi nabautismuhan, na hindi mo nakita sa church, hindi mo nakita sa gawain, hindi mo nakita na naglilingkod sa Panginoon. Sila yung mga taong busy sa gawain ng mundo. Sila yung mga taong nagpapagamit kay Satanas sa kaaway. Totoo po yun, mga kapatid. Ito po yung sad reality. Ito po yung sad truth. Ito po yung malungkot na katotohanan. Ito po yung malungkot po na talagang nangyayari. Akala nila, hindi, may pera naman ako, mayaman naman ako, ganito naman ako. Tandaan natin, ang kaligtasan, hindi po yan base sa kung ano yung gara ng pananamit, gara ng sasakyan, or hitsura natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Ang kaligtasan po ito individual, sa puso yan, mga kapatid, sa kalooban natin. Hindi porket, mas magara ang sasakyan niya, tiyak ang kaligtasan niya. Mas magara ang mga pananamit niya, magaling siya magdala ng damit, or ganito, ang ganda niya, or kung ano man. Hindi po doon nakikita yun. Nakikita po yan sa puso, at ang Diyos lamang po ang nakakaalam nun, mga kapatid. Kaya sa atin, siguraduhin natin sa ating sarili, sa harapan ng Panginoon, na maging aktibo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, anong mapapakinabang ng tao kung mapasa kanya man ang yaman ng daigdig, ang yaman ng sanlibutan, kung katumbas naman ito o kung ang kapalit naman nito ay kanyang buhay. Meron ba siyang maibabayad? We cannot bribe God. We cannot bribe God. We cannot buy our salvation. Sabi nga, hindi natin mabibili ang ating kaligtasan. Hindi natin masusuhulan ang Diyos. Mga kapatid. Ang kaligtasan ay binibigay sa atin ng Panginoon na libre yan. All you have to do is to accept it and to have faith and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya, magsisi ka, magpahayag ka, tanggapin mo siya, bukal sa iyong puso, magpabautismo ka, maglingkod ka, hanggang ikaw po'y nabubuhay sa mundong ito. Because that is the main reason of our existence, to serve God while we are exist here on earth. Habang tayo nandito sa mundo, maglingkod tayo. Dahil walang kaligtasan,
maliban kay Heso Kristo lamang. Di ba? Walang kaligtasan maliban kay Heso Kristo lamang. Siya ang ating tagapagligtas. So nawa, hindi na po tayong mag-alinlangan, tiyakin po natin na tayo po'y ligtas na sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pakishare nyo lamang itong video at nawa ay naintindihan natin, naunawaan po natin ang ating mga pinag-usapan sa umagang ito. God bless everyone at ano man ang ginagawa nyo po, nawa ang paggabay at pag-iingat ng Diyos ang siyang sumaating lahat. Na po, God bless po at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po'y nakapagbulay-bulay uli ng iyong salita. Tulungan mo kami na patuloy na maging aktibo na isa pamuhay namin ang mga salitang napapakinggan at napapag-aralan po namin at makita mo, Panginoon, kami namumuhay ng may kabanalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maakay ang mga tao, mga kakilala namin, kamag-anak namin o kung sino man na patungo sa iyo at naway maging aktibo sila sa paglilingkod din sa iyo. Salamat o Diyos, tinataas ka po namin. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa lahat, Panginoon, na natanggap namin buhat sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming binabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po tayo mga kapatid. God bless po.